Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakikinig. Ako po si Sis Janica, isa sa kabataan ng CRC Summerfield. Samahan po ninyo muli kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion, salita ng Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay dadako sa mga bilang 17, verse 4 and 5. Ito ay pinamagatang the rods to be placed in the tabernacle for God's choosing. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong lakas at sigla na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po na ang inyong salita ngayong umaga ang siyang patuloy na mangusap sa aming mga buhay at nang mas higit ka pa naming makilala. Maraming po nawang maabot ang inyong salita through this platform at muli ikaw po nawa ang maitaas sa aming short devotion na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang mga bilang chapter 17 verse 4 and 5. For ilalagay mo ang mga tungkod na iyon sa loob ng toldang tipanan sa harap ng kaba ng tipan, sa lugar kung saan kita kinatatagpo. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Sa ganoon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Ito ang binigay na instruction ng Lord kay Moises sapagkat ang mga Israelita ay naghihimagsik laban sa kanila. Ayaw na nilang magpasakop sa kanilang pamumuno at ninais ang posisyong meron sila. Ngunit ito ay sagrado kung kaya nagbigay ng mga babala ang Diyos. Namatay ng hindi pangkaraniwan ang lahat ng nagtangkang magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Bagamat nagbigay ng mga babala ang Diyos, sila'y nag-alinlangan pa rin. Kung kaya nagbigay muli ng panibagong palatandaan ng Diyos. Ang kanina mang tungkod na mamumulaklak pagkatapos ilagay sa loob ng toldang tipanan sa harap ng kaba ng tipan, ang siyang tunay na pinili niya. Ang mga Israelita ay kunestyon ang kakayanan, kredibilidad ni na Moises at Aaron bilang kanilang pinakapinuno sa kanilang paglalakbay papunta sa lupang pangako. Hindi na nila nirespeto ang kanilang otoridad. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawang ito ay pagre-rebelde din sa Diyos na nagtalaga kina Moises at Aaron. Sabi nga po sa Romans chapter 13 verse 1 and 2, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Maging ang ating Panginoong Hesus ay dumanas ng hindi pagtanggap na siya ang anak ng Diyos, na siya ang pinili bilang tagapagligtas nating lahat. Hindi sila naniwala sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang mga himala. Sa ating panahon ngayon, may mga itinalaga ang Panginoon sa atin upang mamuno o maging leader sa church, ministry, cell groups, maging sa ating bansa at marami pang iba. Paano nga ba natin malalaman o masisiguro na ito nga ay nagmula sa Panginoon? Una, God will give us a series of confirmation through His Word. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang mawala ang ating mga pag-aalinlangan. Higit pa rito, dahil sa marami na ang nagkalat ng mga bulaang propeta o mga nagpapalaganap ng maling katuruan, sinabi sa 1 John chapter 4 verse 2 and 3, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Hesukristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Kung kaya, magbasa tayo ng Biblia upang hindi tayo madaya at malaman natin na ang kumpirmasyon at palatandaan ay galing sa Diyos. Pangalawa, sometimes it is not the decision of the Lord that needs to be corrected but our hearts. So pray. We must pray for the clarity from the Lord sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Maging kabaguhan sa ating puso sa mga bagay na di natin kagustuhan. Sapagkat hindi ang kagustuhan natin ang masusunod kung hindi ang kalooban ng Panginoon. And pray for the discernment kung ano ba ang tama at totoo. Sabi nga po sa Isaiah chapter 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan.
Irespeto natin ang desisyon ng Panginoon sa kanyang mga pinili, maging leader ng ating church, ministry, maging sa ating bansa. At sila rin naman ay pananagutin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanilang gagawin na hindi naaayon sa kalooban niya. Gayunpaman, tayo bilang tagasunod ay handang sumuporta at magpasakop sa kanilang otoridad. Lagi rin natin silang ipanalangin. Sa kabuuan, we may be rejected but not neglected. Kung tayo rin ay makakaranas ng hindi pagtanggap sa iba dahil sa ating pagsunod kay Kristo, at lalo na sa pagbabahagi ng kanyang salita, lagi nating tandaan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi sa Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kagaya ni Moises at Aaron, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa kabila ng paghihimagsik ng mga Israelita. Patuloy na pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng palatandaan na hindi pangkaraniwan. Patuloy lang tayo magtiwala at maniwala sa ating Panginoon. Siya ang maggagabay sa atin patungo sa masaganang buhay. May mga gagamitin siyang mga tao bilang instrumento upang tayo ay mas lumalim pa sa pagkilala sa Kanya at upang hindi tayo maalis sa Kanyang presensya at tuloy-tuloy nating malakaran ang magandang plano niya para sa atin. Muli tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. We pray to open our hearts, our eyes to the things we don't understand, to know what is true and right. At magagawa lamang po namin iyon kung kami ay makikipag-communicate sa inyo. Kaya lagi po nawa namin naisin na magbasa ng inyong salita at palagi din kaming manalangin. Muli sa inyo po ang mataas na papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Gandang umaga.